Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so sa content natin ngayon, tulad ng sinabi ko, bilang isang YouTube vlogger, bilang isang small YouTuber, i-share ko sa inyo yung mga experience ko dito sa mundo ng pag-vlog at dito naman sa mundo ng YouTube. Ang content natin ngayon is that paano maiwasan ang mga restrictions sa content nyo. Ayan, so ito yung mga bagay na ginagawa ko guys na pinakamabisa para pwede kong i-share sa inyo. So iniiwasan ko yung mga restrictions, lalo-lalo na sa YouTube, sa pamamagitan ng pagre-review ng mga policy sa YouTube. Siyempre, bago ka mag-vlog, dapat alam mo yung mga restrictions and policy. So, paano mo ba yung maiwasan? Of course, mag-research ka or manood ka ng content ng mga nagpa-vlog. Ginawa ko talaga guys is that nanood ako ng mga content, ng mga content creator na nag-focus din sa topic nila as a YouTube vlogger. So lahat doon, sinishare nila kung ano yung mga dapat gawin sa pag-YouTube. So bilang isang baguhan na vlogger, I'm sure meron din naman katulad sa akin na nagbabalak din gumawa ng YouTube channel. So kailangan ma-inform po kayo kung ano yung mga bagay na gawin nyo. So unang-una guys, dapat mag-research muna tayo doon sa mga YouTube policy para maiwasan natin yung mga restrictions sa YouTube, kung ano yung mga do's and don't, at kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin at hindi pwedeng gawin sa paggawa ng YouTube channel. So, yung mga restrictions, guys, is number 1, yung copyright claim. So, yung copyright claim, yun po yung karamihan na violation sa YouTube na pwede naman gawa ng paraan. Depende po doon sa may-ari ng content or sa may-ari ng songs na ginagamit nyo or sa may-ari ng content. At ang pinakamalala guys na na-experience ko is that yung copyright strike. Kapag nagkaroon ka ng copyright strike sa YouTube, yun po ang pinakamahirap talaga. Kasi mag-i-email at mag-i-email po sa inyo ang YouTube. Na it is possible na ma-demote po ang inyong YouTube channel. So sayang naman ang inyong mga effort. So ayan yung copyright strike guys. Mga 3 copyright strike ka sa YouTube, pwede nang ma-demote ang inyong YouTube channel. So yun po yung dapat nyong iwasan sa pag-YouTube. Yan ha. Copyright claim and copyright strike. Mga reuse content, yun din po yung dapat natin iwasan, guys. Depende mo po kasi, guys, kasi pwede kang gumamit ng reuse content, pero kailangan i-edit mo yon in your own way. Hindi yung reuse mo siya, yun lang i-upload mo dun sa YouTube. Magkakaroon ka po talaga ng copyright strike. So, dapat po, yun ang dapat na natin iwasan sa YouTube. A content creator, yun po yung mga bagay natin na dapat natin iwasan na mga restrictions sa YouTube. And then, guys, kailangan maagap kayo sa pagbabasa or maging well-informed kayo regarding sa mga policy ni YouTube. Kasi sayang po talaga yung effort nyo kapag hindi kayo na-inform mabuti. Upload lang kayo ng mga content nyo, nag-effort kayo, and at the end of the day, wala namang makapunta sa inyo or it is possible na ma-demote pa yung YouTube channel nyo, ha? So, yun lang po yung content ko ngayon. Sana meron na kayo natutunan, lalo-lalo na sa mga nagbabalak na gumawa ng content katulad ko, and of course sa mga nanonood ng aking vlog, maraming salamat. At ako po ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kaya mo rin. Don't forget to subscribe at i-hit na rin yung notification bell guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!